Good morning mga kalangga, mga kainsik. Kape po tayo mga kalangga sa umagang ito. Dito po ngayon mga kalangga, no? Sa labas ng aming bahay mga kalangga, nagkakape po ako. So ayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang kagandahan ng aming umaga dito sa bukid mga kalangga. Kasi maaliwalas po yung umaga dito ngayon mga kalangga. Hindi po siya kanang kuan ito. Di siya kauwan nun, so walang nagbabantang ulan mga kalangga. Kaso lang po napaka mingaw ba. So gusto ko lang pong i-share sa inyo yung kaibahan no ng dito sa aming bukid kumpara doon sa aming isla mga kalangga sa ganitong umaga. So nakikita nyo po yung ano na yan. Yung paligid natin mga kalangga ay wala talagang katao-tao. Napakatahimik talaga mga kalangga, no? So ako lang po yung mag-isa dito sa amin kasi po si Insik ay nanguha po sila ni Papa ng kawayan mga kalangga kasi yung kusina natin ay tumutulo na, kailangan na po siyang palitan ng mga panibagong kawayan kasi po yung kusina natin sa ngayon ay temporary lang since hindi pa po tapos yung ating kusina, kaya kailangan na palitan po siya ng panibagong kawayan. Kasi po dahil sa ulan siguro, kaya yung mga kawayan na ginamit natin doon sa ating temporary na abuhan or sa ating kitchen ay nagabok na. Kaya kailangan po siyang palitan ng mga kalangga. So ayun, pasensya na po kayo sa aking look for today, for this morning. Pero nagkilay po ako mga kalangga kasi po sabi ng iba, nakakasagwa po kung tingnan kapag wala akong kilay, no? Kaya pasensya na po kayo sa mga videos ko na talagang wala po kong kilay mga kalangga. Pasensya na po. Pero, at least ngayon, no, nagkikilay na ako mga kalangga, no. So, for today's video mga kalangga ay, ayun nga, gusto ko lang pong i-share. Kasi diba doon sa unang video ko nung nandun ako sa amin sa Bohol, napakaingat, napakagulo, pero napakasaya mga kalangga. Maraming bata, maraming mga nagtatakbuhan ng mga aso, maraming mga kabataan naglalaro habang nagkakape mga kalangga. Kabaligtaran naman dito sa amin, no? Napakatahimik talaga mga kalangga. Parang nung galing ako sa amin, tapos pag uwi ko dito sa bukid, pagbalik ko, nakakapanibago. Yung maririnig mo, yung yan lang, mga hampas ng kawayan, yung parang may mga nagbubungka lang ng lupa, parang may nagpapanday lang ng kanilang mga kulungan ng mga hayop nila. Yun lang yung mga naririnig mo talaga. Minsan kapag may dumadaan na bata dito, doon ka lang makakarinig talaga ng mga ang ibang tao. Pero nakakapanibago talaga mga kalangga. Kaya nakakamiss yung nung buhay yung sa amin sa Bohol. Kaya kahit magulo, marami akong mga pamangkin, mga apo, it doesn't matter mga kalangga, no? Ang importante, no, ay talagang masaya. Your heart is full of joy and happiness mga kalangga. Char, English tayo dun. So, ayun. Pakita ko po sa inyo yung lugar namin, ha. So, tingnan natin. So, ganyan ang aming lugar, mga kalangga. Ayan. Yan po, ganyan katahimik ang aming lugar dito. Ang paligiran po namin dito, ganyan lang. Ganyan lang sila. Yan, kalsada po yan, mga kalangga, no. So, ganyang mga senaryo lang din po ang makikita ko every day. Lalo na kapag maulan mga kalangga. Yan. Pero nakakaaliw pa rin pong tingnan. Ayan po sila Papa, oh. Nag-aano ng kawayan. Sila Papa, oh. Yan. Nakikita nyo po yan. Nag-aano po sila ng kawayan mga kalangga. Ayan, napakaganda pa rin pong tingnan. Kahit po napakatahimik lang ng paligid. No, talagang nakikita mo yung kaibahan sa isla tsaka dito sa bukid. Ayun. So ayun po mga kalangga, no, kaya pinasyal ko kayo dito sa labas ng aming bahay para po makapagkwentuhan tayo sandali, makapagkwentuhan tayo kahit papaano mga kalangga, no. Kasi meron kasi ako mga comments na na nakikita mga kalangga na gusto ko din pong sagutin. So ito pong mga comments na ito mga kalangga ay talagang minsan ini-ignore ko na lang, pero minsan po talagang nasasaktan din ako minsan mga kalangga, no? Kasi parang
ano ba, para bang, kung nasa sayo naman, wag mo na lang pansinin. Pero, ako kasi itong mga kalangga, ayoko kasi ng, ayoko kasi ng, may iniisip na ibang tao tungkol sa akin. Gusto ko lang po talagang i-clear or i-clarify. Yan po si Insik, mga kalangga. Nagdala po siya ng kahoy. Gusto ko lang po i-clarify lahat ng mga tanong nyo po sa amin tungkol po sa buhay namin. Kasi po kami ni Insik, we're like an open book. Para po kaming bukas na libro sa lahat ng tao. Yung buhay po namin dito ay talagang mula umpisa ng aming pag-vlog hanggang ngayon ay talagang alam nyo na po kung ano yung buhay namin dito. Hindi po kami gumagamit ng mga script. Yung mga content po namin ay talagang totoo. At talagang hindi po kami nagbabalat kayo na ganito kami, ganyan kami kabait, mga kalangga. So ayun. Papa, mga kalangga. Oh. Hi, Father. So yan po, mga kalangga. Si Papa po at si Insik ay nagkakape na po sila, mga kalangga. Habang ako po dito ay pinapasyal ko muna si Sphinx kasi po kailangan nilang magkape ng umaga kasi magtatrabaho nga po sila sa aming kusina. Ako po ay not late, kaya po ayun, habang ako kay Sphinx, nag-walking ako kay Sphinx, mga kalangga, naisip ko talagang related to sa mga tanong niyo po sa mga kalangga. Yung naiisip ko. Yung naiisip ko habang nag-walking ako kay Sphinx, related to sa mga comment minsan, mga kalangga. Kasi minsan nasasaktan po ako Kasi yung iba, tinatanong nila kung ako daw ay bakit hindi daw ako nagtrabaho. Ba't di nagtrabaho silang wala naman kayong anak, wala naman kayong isa po to sa mga comment, mga kalangga, isa-isahin ko lang po. Gusto ko lang po i-clarify. Hindi po ko galit, hindi po ko whatsoever angry, wala. I would like to express my feelings, mga kalangga, and I'd like to express my side kasi mahirap naman po ang kung kabilang side lang yung pakikinggan natin, yung kabila hindi naman. So yun po, gusto ko lang pong gusto ko lang pong i-klaro po sa inyo kasi alam ko marami nagtatanong mula pa noon mula nang dumating kami dito, marami nagtatanong kung bakit sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Ito po yung dahilan, mga kalangga. Nung gusto ko lang pong ikwento sa inyo, nung nagtatrabaho po ako doon sa syudad bilang security guard, ay mahal na mahal ko po yung work ko. Talagang mahal ko po yung work ko. Kasi sa dami ng mga trabaho na napasukan ko, sa pagiging security guard po ako kampante. Kasi po, meron kang talagang, alam ko, kinatatakutan din kami ng tao. Magandang postura kasi nga naka-uniforme kami. Tapos meron kang mga ethics na sinusunod. Meron kang mga general order na sinusunod, mga kalangga. Kaya talagang gustong-gusto ko yung work na yun. Pero nung pag-asawa na kami ni Insik, nung panahon na yun, si Insik po ay wala po siyang trabaho. Hindi ko po siya pinagtrabaho muna kasi hindi pa po niya nahi-heal or hindi pa po siya naka-recover sa pagkawala ni mama. Kaya hindi ko po siya talagang pinupush na mag-work ulit. Ako muna, since wala pa po kaming anak, si Sphinx pa lang po yung nasa amin. Tapos nagva-vlog na po kami noon, kaya hindi po ko sa kanya na nagpilit sa kanya na mag-work ka. Sabi ko sa kanya, steady ka lang sa bahay, magpahinga ka or i-heal mo yung sarili mo. Ako muna yung trabaho para sa dalawa. Yun po, mga kalangga. Pagkatapos po, nagkasakit si Papa, yung Papa po namin dito, si Papa Levi, si Father. Kaya since nagkabahay po kami dito, thanks to Tita Vivian Mariano, siya po yung nagbigay po sa amin ng bahay, nagpatayo. So nagkabahay po kami dito. Since nagkabahay po kami, inano po ako ni Insik na kung pwede dito muna kami sa bukid manirahan kasi walang mag-aalaga kay Papa. Since mahal ko po yung Insik ko,
kahit mahal ko po yung trabaho ko mga kalangga, ay ginigive way ko, ginigive up ko mga kalangga. Tapos meron din kami nung problema sa trabaho konti. Kaya naisipan ko na magpahinga muna since hindi pa po ako nakapagpahinga ng matagal na panahon simula nang pumasok ako bilang security guard. Kaya naisipan ko it's time na magkaroon ng break. Kaya ayun, pahinga muna ako. Then lumipat kami dito sa bukid mga kalangga kasi mahirap nahirapan kami na papunta parot parito, malaki yung mabayaran namin yung pamasahe every punta namin dito at pauwi. Kaya naisipan namin since meron na kaming bahay dito muna kami. Kaya yun, pinagbigyan ko si Insik, nalagaan namin si Papa dito. Tapos nagtagal, syempre wala kasing mga establishments dito mga kalangga na pwede mong pasukan bilang security guard. Tapos malayo din kami dito sa Kabihasnan, itong bukid namin. Wala ka talagang papasukan na trabaho bilang security guard since security guard lang po talaga yung trabaho na gamay ko or master ako or magaling ako. So yun po. Then pumasok na po doon yung mga tanong ng mga tao nung dito na po kami nagtrabaho, nung dito na po kami nagstay. Pumasok na yung mga tanungan nila kung bakit di daw po ako magtrabaho. Ba't di nagtrabaho si Langga? Wala naman kayong anak. Nagpapalaki lang yan ng katawan dyan. Nagpapabuhi daw ako ni Insik. Si Insik daw yung nagpapakain sa akin, lalo na nandito pa yung pamangkin ko. Isip ko, nasaktan naman ako ng mga kalangga, kasi ba't ganun, nung ako nagtrabaho ako ng walang pakundangan, hindi ko inuobliga si Insik na magtrabaho, ba't walang nagsasabi na yan, ganun. Pero pag ako na yung nagpahinga, dahil ba mataba ako, dahil ba healthy ako, kaya kailangan magtrabaho ako kasi mataba ako. Kaya yun, naririnig ko, nasasaktan ako mga kalangga. Kaya yung sagot po sa tanong ninyo ay ito. Wala pong halong biro, wala pong halong galit mga kalangga. Gusto ko lang pong i-express yung side ko naman para naman po fair tayo, So ayun mga kalangga, gustong gusto ko pong magtrabaho ulit. Since kahit nung hindi pa na-expire yung aking license mga kalangga bilang security guard, ngayon po expire na po siya, hindi na po ako nakapag-renew kasi nga nandito na ako sa bukid. Gusto ko po talaga magtrabaho. Napag-usapan namin Insik or kinausap ko si Insik na gusto ko magtrabaho ulit kasi napaka-boring dito sa bukid talaga. Sino ba naman ang gusto nandito lang sa bahay naghihintay na lang pag-uwi. Tapos ako andito lang. Napaka-boring. Kaya mga kalangga, gusto ko talaga, pero ang sabi ni Insik ayaw niya. Kasi magsisimula na naman ako sa una. Siguro sa mga wide yung pag-iisip, maiintindihan ako, pero sa makikita ng utak na gusto lang talagang mambash, hindi nila iniintindi. Ayon ni Insik mga kalangga, na bumalik ako sa syudad ng ako lang. Tapos magsisimula na naman ako sa una. Magre-rent na naman ako ng boarding house doon. Tapos magkano yung rent? Naman ako ng mga gamit. So para nagsisimula ako sa una. Mula nung una ako nagtrabaho. So para nagsimula lang din ako, Kaya sabi ni Insik, wag na lang, dito na lang tayo sa bukid. Since kaya yun mga kalangga, kahit anong pilit ko sa kanya, ayaw talaga niya mga kalangga. Kasi na-feel ko din po kasi na parang natatayaan man ako mga kalangga or yung skills ko bitaw, yung mga knowledge ko, yung natutunan ko sa training, yung natutunan ko sa pagtatrabaho ko, parang matatabunan siya ng mga ng mga iba't ibang bagay. Kaya gusto ko ulit magtrabaho, gusto ko po talaga mga kalangga. God knows how much I want to work again. Pero ayaw talaga ng kabiyak ko, ng partner ko. Since partner ko po siya mga kalangga, nire-respeto ko yung gusto niya. Kahit gusto ko na po talaga bumalik sa syudad kasi nga po napaka-boring dito minsan. Pero talagang nire-respeto ko po yung desisyon niya kasi ayaw niya. Baka yun po yung dahilan ng namin ng hindi pagkakaunawaan, kung talagang ipupush ko talaga yung gusto ko, aalis ako dito, punta ako ng syudad, magtatrabaho ako doon, baka mag-isip siya ng masama, baka mag-isip siya na meron akong gustong gawin doon sa syudad talaga na gusto kong gawin na bawal. Kaya
yun, nire-respeto ko po kasi yun po yung isa sa natutunan ko sa isang relasyon, mga kalangga. You have to respect each other's decision. Hindi lang po ikaw, hindi lang po maski ikaw pa yung kanang nagdesisyon sa pamilya mo or decision para sa yung dalawa. You have to respect sa desisyon ng kapartner mo, mga kalangga. Kaya yun, hindi na lang talaga ako na pumilit. Dito na lang talaga ako, sinamahan ko siya. Pero hindi naman po na dahil nandito lang ako sa bukid, wala akong trabaho, wala na akong ginagawa, mga kalangga. Meron din naman. Itong pagbablog ko, ginagawa ko po ito para po sa amin insik. Para rin po makatulong ako. Inaalagaan ko po siya, naglilinis po ko ng bahay, nagluluto, naglalaba. Ginagawa ko po yung mga bagay po talagang kanang inaalagaan ko po siya, mga kalangga. Kasi doon po ako bumabawi kasi wala din po dahil po wala po akong trabaho, mga kalangga. Kaya ginagawa ko po ang lahat na hindi po ako maging pabigat. Kaya yung iba po nagsasabi na pabigat ako, na si Insik ay Insik na talaga yung nagtatrabaho para sa amin. Kawawa si Insik kasi siya lang po yung kumikita. Totoo po yun. Si Insik lang po ang kumikita po sa amin. Pero meron din naman po akong ambag. Sa pagbablog po ginagawa ko po lahat. Kahit po nahiya ko, kahit marami akong bashers, kahit ayoko na magpakita sa video kasi po nambabash lang po kayo, pero ginagawa ko pa rin, nagbablog pa rin po ako kahit napakawalang kwentang content, ginagawa ko po para po makatulong kahit papaano, mga kalangga. Kaya po nasasaktan po ako, mga kalangga, sa mga taong nagsasabi na wala akong gamit, wala akong kwenta, wala akong pakinabang dito. Ginagawa ko pong lahat, mga kalangga, para maging kapaki-pakinabang. Kasi po hindi po ko marunong mag-araro. Hindi po ko marunong magtanim ng palay or ng mais, mga kalangga. So, ako po yung tagalubo ng mais namin. Ginagawa kahit madurog ka po yung kamay ko sa paglubo ng mga mais. Ginagawa ko po yun para makatulong ko po ako dito sa amin, mga kalangga. Yun po yung isa sa mga comment na nasasaktan po talaga ako. Kasi kaya parang pinapalabas po ng iba na wala akong kwenta, wala akong gamit, no? Pero magsasabi po na hayaan nyo yan, hayaan mo na yan, langga, kasi ganyan talaga yung hinahayaan ko naman po, mga kalangga. Hindi ko naman po sila laging pinapansin, pero hindi po talaga maiiwasan na masasaktan ka. Masasaktan po ko, mga kalangga, lalo na kapag tinitira yung personal life ko. Okay lang, kahit i-body shame nyo ako, kahit manaway kayo sa mukha ko, kahit yung sinasabi niyo tungkol sa personal looks ko, okay lang yun. Pero tungkol sa namin, sa buhay namin dito na wala akong kwenta, wala akong gamit, yun, masasaktan po ako, mga kalangga. Kahit sino, masasaktan po talaga kapag tinitira kahit personal. Pero talagang ganyan ang buhay, no? Sabi nga ng iba, na kapag content creator, kahit maliit lang kami ni Insik, meron talaga kaming bashing. Pero nagpapasalamat pa din po ako, mga kalangga, kasi kahit meron na tayong bashers, meron din po tayong mga nagmamahal sa atin, nagpapaabot sa atin ng napakagandang mensahe. Na-appreciate ko po yun, mga advices nyo po tungkol sa health ko. Ganun po talaga. Isa din po yun sa mga nakakasakit po sa akin, mga kalangga. Kasi po hindi ko po sinasabi na hindi ko po sinasabi na masama yung sinasabi nyo, yung advices nyo, hindi. Na-appreciate ko po yun dito sa puso ko. Tinatanggap ko po yun na totoo yun. Kasi totoo naman po, di ba? Mataba po ako. Unhealthy po ako, totoo po yun. Pero sino ba naman dito sa atin, mga kalangga, na hindi gustong maging healthy? Sino ba sa atin dito na hindi gustong maging sexy? Sino ba dito sa atin na hindi gustong maging maganda sa paningin ng tao, lalo na sa paningin ng partner mo? So ayun, mga kalangga, gustong-gusto ko din po yun. Gustong-gusto ko pong maging sexy, gustong-gusto ko din pong maging fit and healthy. Sino ba naman po ang ayaw, mga kalangga? Pero talagang ganito po talaga yung katawan ko, kahit anong gawin ko. Alangan naman pong hindi ako kumain. Mas magkakasakit nga ako, mga kalangga, kasi sinubukan ko po yung diet na na no rice, or sinubukan ko po yung diet na hindi pala yun healthy, hindi pala yun ganun. Nagkasakit po ako, mga kalangga, nag-ulcer po ako. Sinubukan ko pong mag no rice, nagka-ulcer lang po ako, mga kalangga. Mas lalong bumigat yung buhay namin, nung nagkasakit ako, kasi kailangan ko pang magpagamot, kailangan ko pa bumili ng ganun. Kaya naisipan ko, bakit ko
pahihirapan ng sarili ko, di ba? Hindi naman ako laging kumakain ng baboy. Hindi naman ako laging kumakain ng mga karne-karne. Dito sa bukid, wala naman kaming laging karne dito mga kalangga. Minsan-minsan na nga lang kami makakain ng masarap, mga baboy. Yung lagi kinakain namin dito, gulay. Hindi naman kami laging kumakain ng mga matatabang mga foods. Kung talagang kapalaran ko, mga kalangga, naatakihin ako, kung kapalaran ko na na kanang magkasakit ako, wala tayong magagawa doon. Kisa naman gutumin kong sarili ko, no? Okay sana kung marami tayong prutas dito, marami tayong mga apples, mga ubas, mga lettuce, mga whatsoever na pwede nating kainin bilang diet, no? Kasi yun daw po yung proper diet, yung mag-fruit diet ka, mag-vegetable diet ka. Wala naman tayong mga prutas na ganyan dito, mga kalangga. Kaya kung ano yung nasa mesa, kung ano yung pwedeng kainin mo, kaysa mamili ka pa. Wala kang, sabi nyo nga, wala ka akong trabaho, wala nga akong ambag dito sa amin, no? Mamimili pa ba ako ng pagkain? Kaya napakahirap po talaga hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kaya yun, sa mga nagsasabi po na mag-ano ka kanang kailangan mong mag-improve sa sarili mo. Sino ba naman ang ayaw mag-improve, mga kalangga? Sino ba naman ang gustong mabuli? Sino ba naman ang gustong laging sino ba naman ang gustong laging kanang pinagtatawanan ng tao? Kahit ako, makalangga, ayaw ko noon. Gusto kong maging sexy. Gusto kong maging maganda. Pero wala akong magagawa. Ganito talaga yung katawan ko. Wala akong magawa. Kahit anong inumin ko, kahit laklakin ko pa yung mga slimming capsules, slimming pills dyan. Hindi talaga ako pumapayat, mga kalangga. Parang ganito na talaga yung katawan ko. Kailangan ko na talagang tanggapin. Kasi ilang beses ko sinubukan na mag-diet, mga kalangga. At the end of the day, nagkakasakit lang po ako. Kundi ulcer, na po yung mga ko, kasi ano yung iniinom ko para lang po talagang ma-please kayo. Makita ninyo, nag-improve ako. Ano mga improvement gusto nyo, mga kalangga? Ayun po, please lang. Sa lahat po ng mga... So yun po, mga kalangga, no? Yun po yung gusto kong i-share sa iyo sa umagang ito, mga kalangga. Kasi po, kagabi talagang hindi ko maiwasan na mag-isip talaga. Matagal po ako nakatulog kagabi. Kasi po naisip ko na ba't naman gano'n, no? Na kahit iniiwasan ko po kasi magbasa ng comment, hindi ko po talaga maiwasan na mabasa yung mga comment ninyo. Kasi nga po, ako po yung, sa totoo lang po, ako po yung nag-i-edit, ako po yung nag-a-upload ng mga videos po namin sa YouTube. Ako din po yung nag-heart or nagre-reply minsan. Talagang minsan si Insik, pero kadalasan po ako. Ako po yun lagi. Kaya po nababasa ko po at namomonitor ko po lahat ng mga comments niyo, ma-hates man o maganda nga comment, mga kalangga. Napapasmile na lang ako, na lang ako sa iba't ibang klase ng comments na nababasa ko, mga kalangga. Pero yung mga nag-a-advise po sa akin about my health ay talagang na-appreciate ko po yun. Hindi ko po iniisip na bashing yun, mga kalangga. Huwag niyo pong isipin na iniisip ko na bashing yun. Hindi po yun bashing. Alam ko, minamahal nyo lang po ako. Pero kung gusto nyo po, kung kagustuhan nyo man, kaya po sa lahat ng mga gusto akong mag-diet, gusto akong pumayat, gusto akong gumanda, sino ba naman ang ayaw, mga kalangga? Pareho po tayo ng gusto. Pareho po tayo ng talaga pangarap. Pero talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga kalangga. Kasi minsan na akong ginagawa yan, mga kalangga, pero nagkasakit lang ako, nagkaroon lang ako ng hyperacidity, nagkakaroon lang ako ng ulcer kasi hindi ako nagkakanin, hindi ako kumakain, mga kalangga, no? Kasi nagkaka-depress na ako dun sa mga comment ninyo na mga ganun. Kaya sinubukan kong hindi kumain, mga kalangga, pero nagkaka-ulcer lang ako. Mas lalo kaming nahirapan kasi kailangan pa namin bumili ng gamot para sa ulcer. So hindi ko nga alam, mga kalangga, na nagkaka-ulcer din pala ang matataba, no? Akala ko yung mga payat lang yung nagkaka-ulcer. Nagkaka-ulcer din pala yung mga matataba. Kasi nagkaroon ako ng ulcer eh. Sumasakit yung tiyan ko kapag kumakain ako ba. Kaya yun, hindi ko na, it's better na lang, no, na maging mataba kaysa naman mag-antos ka sa ulcer ba, sa hyperacidity. Kaya okay na yun. Kasi sabi ko sa sarili ko, kahit ano yung sabihin ng iba dyan ng pagbabody shame sa akin, okay lang. Importante, masaya ako, mga kalangga, kung ano ako ngayon at kung anong nangyayari sa buhay ko ngayon. Kaya
sobrang blessed ako, sobrang nagpapasalamat po ako mga kalangga, kasi sa lahat po naman nagmamahal kay Langga Insik Vlog, hindi nyo po kami pinabayaan, no? Talagang tinatangkilik at pinapanood nyo pa rin po yung mga mga videos po namin, kahit yung iba walang kwenta, pero para sa inyo po ay napakalaking bagay, at para sa amin po ay dobling napakalaking bagay po yun mga kalangga po, no? So ayun, kaya po mag shout out po tayo yun mga kalangga. Saan ba yun? And a special shout out, mega love shout out to Ma'am Josie. Hello Ma'am Josie, maraming salamat po ma'am sa lahat po ng mga napakagandang bagay na ginawa nyo po sa amin. Thank you very very much. Shout out sa Cabuyao, Cabuyao, Laguna, from Evelyn Nacionales. Shout out sa mga taga Cabuyao, Laguna. And saan ba 'yun? Saan na ba 'yun eh? Shout out to Ma'am J. Iscala. Hello. Shout out to Ma'am Popoy Rufino. Shout out to Susan Tagayon. Shout out to Ma'am Susan Tagayon. Hello po to Ma'am Susan Tagayon. Kumusta po kayo, ma'am? Shout out to Ma'am Sassy G. Hello, hello. To Debbie. Shout out to Debbie. Gigi Mayor. Shout out po sa inyong lahat. To Ma'am Amy Mester. Shout out to Ma'am Carolina Borges from Kentucky, US. Hello po, hello. To Ma'am Elena Flores. Hello. To Ma'am J. Iscala. To Virginia Mayers. Hello. Shout out po sa inyo. Thank you so much po sa palaging panonood ng aming videos. To Chayan Nico. Hello. Shout out, shout out. To Life Fighter. Hello. Shout out to Miguel Lazi Daisy. Shout out po sa iyo. To Ma'am Zenny Castro. Hello. Shout out, shout out. To Dali Batas from Guam, USA. Hello, hello po sa inyo, ma'am. And ano ba yan? To Chacha Maru. Shout out to Jennifer Chu. Virgie Coligado. Hello, shout out po sa inyong lahat. Hello po, shout out. Mega love shout out po sa inyong lahat mga kalangga. So mga gusto magpa-shout out, comment lang po kayo sa comment section. And thank you so much po sa panonood ng video ko na to. Sana po hindi kayo galit sa akin, and sana po naiintindihan niyo po yung ibig kong tukuyin. Ibig kong sabihin sa inyo mga kalangga. Gusto kong ipaabot at gusto kong maintindihan yung mga kalangga. Sana naiintindihan niyo din po ako. Sana po magmahalan lang po tayo mga kalangga, no? So sinasabi ko po na si God lang po ang may karapatan at nakakaalam kung anong buhay meron tayo sa hinaharap mga kalangga. Kaya ang kailangan natin gawin ay mag-ampo, mag-ingat, magdasal at manalangin tayo mga kalangga, no? Lalo na sa panahon ngayon. So maraming salamat po ulit sa panonood ng video ko. Sana po stop bashing or stop hating mga kalangga. Pero kahit nahi-hate nyo po ako, maraming salamat pa din po kasi pinapanood nyo po yung video ko. So ganda po ng morning dito sa amin, no? Kaya po, ang ganda ng pakiramdam ko, nag-share ako sa inyo ng aking thoughts. Sinishare ko lang po yung thoughts ko mga kalangga. Hindi po ako galit, hindi po ako nagmamaktol, hindi po ako unlucky, hindi po ako katulad po ng iba na ungrateful. So napaka-grateful ko po. I'm so grateful and lucky to have you guys. And thank you so much po sa lahat ng mga patuloy nanonood ng aming Langga Insik Vlog na channel. Sa amin pong Facebook page, hindi na po ako medyo updated doon kasi po parang ewan ko ba, parang i-fix ko po yun. Hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko doon. Kaya sa mga nag-follow po doon, thank you pa rin po. Maraming salamat po. And hanggang dito lang po ang video ko. Hindi na po ako nakatapos ng kape kasi yan po yung kape ko. Kasi po nakikarried away po ko sa topic po natin ngayon. So lahat po na gusto magpa-shoutout, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. And ayun, thank you very much po ulit.
Sa lahat na nagmamahal, kay Langga Insik Vlog, maraming salamat po sa inyo. Isang napakalaking utang na loob po ang talagang nararamdaman ko po. So, ayan, thank you so much and see you in the next video. See you in my next video mga kalangga. And, ayun, patuloy tayo sa kwentuhan, sa pagmamahal sa isa't isa, and mag-ingat po tayong lahat. Thank you so much. Bye-bye.